Ako si Dan Sama, legend na hindi natinag. Sa buhay GBG, di mo kaya pag tumitig. LP sa sahig, kalabang biglang nanlalambot. Dispel ko sa hangin, lahat kayo'y natutunaw. Boy, sunog. Good day mga tropa, Dan Sama here. So gumawa po ako ng short tutorial video ng techniques para sa Ragnarok, specifically focus sa GVG at WoE. Kung ikaw ay matagal na nag-WoE ng GVG style at master mo na ang pag-stack pati ang pag-maximize ng range, pwede mo nang skip ang video na to. Umpisahan natin sa stacking. Yes, stack po, hindi stock or stock. Ano ba ang stacking? Hindi ibig sabihin ito ay magdikit-dikit or magkumpul-kumpul. Kung di ibig sabihin ay magpatong-patong. Bakit kailangan mag-stack sa WoE o GVG o magpatong-patong? Hindi lang ito para makakuha ka ng bragi or ma-maintain lang na nasa loob ka ng LP. Kung di, para hindi rin na madaling matarget ang karakter mo ng kalaban. So anong pwedeng gawin para makapag-stack ng maayos? Dalawang importanteng bagay. Number 1, first aid at saka at refresh. Make sure na ilagay nyo ang at refresh nyo sa shortcut list or Alt-M dahil madalas nyo itong gagamitin sa Ragnarok. Yung sa akin, nakalagay dito sa Alt-1 ko. Sa Alt-1 yung at refresh para madaling ma-spam. Madalas kasi mag-visual bug or glitch ang Ragnarok. Minsan nakala mo yung target mo malapit na sa'yo, yun pala wala na or malayo na. Ganun din ang character mo, akala mo na stuck ka na, pero pag at refresh mo, umusad ka na pala. Minsan kala mo nasa stuck ka pa ng guild nyo, nasa kalaban ka na pala. Kaya siguraduhin natin na ang at refresh mo ay nasa shortcut list mo na madaling pindutin ng paulit-ulit. Ngayon punta naman tayo sa first aid. First aid skill. Yung skill ng novice, ito ang unofficial na preno ng karakter mo para hindi magtuloy-tuloy ng lakad. Marami din naman ibang skills na pwedeng gamitin pero ito na lang pag-usapan natin. Ito yung pinaka-commonly used sa WoE or GVG. Kailangan mo ito lagay sa BM mo or sa hotkeys at gagamitin mo to bilang preno para makapag-stack ka ng maayos. Bakit kailangan promeno? Sample na pag-stack ng isang karakter sa isa pang karakter. Mag-click tayo ng ito, mag-stack tayo sa sniper na to. Mag-click tayo ng cell na katabi nila or malapit dun sa i-stackan natin, kung sa kanila, sa karakter nila. Siyempre yung madadaanan ng path ng karakter natin. Hindi pwedeng dito kasi hindi natin madadaanan yung i-stackan natin. Hindi rin pwedeng dito o dito. Ito. So, pinili ko itong cell na to, yung katabi niya. So, pag-click ko dyan, lalakad. Nang walang first aid, hindi ako mag-i-stack syempre. At timingan lang natin yung first aid na pumatong dun sa character na yan. Tapos, mag-at refresh ulit tayo. So, ulit natin. At refresh muna, number 1, para ma-confirm natin yung position natin, current position. Tapos click na natin yung i-stackan natin dito. Tapos at refresh ulit. Ayan, nakapatong na. Okay. FYI lang guys, itong GRF ko, kitang-kita, quadrants, tawag dyan, by 4x4 yung cells. Nung Ragnarok ko. Etong 4x4 cells na yan, pag huli kang pumasok dyan, di ba kunyari ito, light gray, nandito yung sniper. Yung sabihin natin kakampi ko tong sniper na to. Siya yung nandito sa light gray na quadrant. Pag pumasok ako dyan, pangalawa ko, umistack ako sa kanya, ang makikita ng mga kalaban, ang matatarget nila, ako. Kasi ako yung huling pumasok dito sa quadrant na to. Pero pag siya naman ang tumawid sa dark gray sa akin, pag siya yung tumawid dito, siya yung pumatong sa character ko, ang matatarget ng mga kalaban, siya na. Hindi dahil siya yung nauna, hindi dahil na siya yung pumatong sa akin. Kundi dahil siya yung huling pumasok dito sa quadrant ng dark gray. So again, ang tamang sequence na dapat mong gawin para makapag-stack ka ng maayos at hindi madulas ay
Una, at refresh muna para ma-confirm mo ang current position mo. Click dun sa lalakaran, and then first aid, and then at refresh ulit. Para maano mo na yung pwesto mo. Ma-finalize mo kung nasa na yung stock mo. Nasaan ka na. Punta naman tayo ngayon sa max range targeting. Kailangan natin to matutunan para iwasan ang dulas o mag-misposition ka kapag sa gitna ng GVG. Madalas kasi mangyari, hindi mo abot yung kalaban mo pero tina-target mo na, binabatuan mo na ng abilities mo. Ang resulta, dulas at madalas patay. So, dalawang importanteng bagay ulit. Una, at refresh pa rin. Pangalawa is at LGP. So, importanteng gumamit ng at LGP sa WoE para kahit naka-effect off ka, makikita mo yung mga spells na nasa ground mo or nasa ground at most importantly, yung targeting range guide. Ito yung bilog at square na nakapaikot sa character mo. So, kung hindi mo pa alam gamitin to, i-type mo lang yung at LGP in-game. Ito, naka-on sa akin. Off natin ulit. Ayan. Yan yung default. Pagka tinype mo, at LGP, lalabas yung square at saka yung circle. So, madaling malaman kung na-activate na ito dahil makikita mo pagbabago sa screen mo. Another tip, mas maganda i-off mo na lang ang mga AoE spells by typing at AOES. Dahil masakit lang to sa mata at pangpagulo lang to na screen mo. So, sa akin, naka-disabled na by default. So, make sure i-disable nyo yung sa inyo. Pagdating naman sa range guide, kadalasan isa lang ang kailangan natin sa dalawa. Yung circle o yung square. Karamihan sa abilities na ibinabato sa kalaban sa war ay tensile range. Ito yung default setting ng circle ng LGP. Ang mga common roles na gumagamit ng tensile range na kinakas sa kalaban ay FS Prof, DD Creator, DD Wizard, at Falcon Assault Sniper. So kung ito ang role mo, i-off mo na lang ang square ng LGP by typing at square space off. Pero kung ikaw naman ay blitzer or nagdo-double strafe ka or gun ba, pwede mong gamitin ng square at i-adjust mo ng 14 cells dahil ito ang max range ng spells na nabanggit ko. Type mo lang at square space 14. So yan. Yung teal, ano bang kulay ito? Yung teal or turquoise na square na linya, ito yung max range ng blitz beat mo, ng gun ba, or double strafe. Ngayon, na-explain ko na yung LGP. Make sure na lang na maging mindful tayo dun sa range indicator. At hindi yun andyan lang para maging palamuti. Gamitin natin ito maigi para maging palatandaan kung abot mo na ang kalaban o hindi. Kaya spam natin ang at refresh, lalong-lalo na kapag papalapit na ang kalaban para ma-confirm natin ang positioning nila, nasa na sila. At refresh lang. Yan. Pag tumapak na sa green circle, ayan, may cell na tinatapakan, abot na yan ng character mo. Saka importante, syempre, mag-refresh tayo lagi para malaman natin yung positioning natin. Kapag maglalakad tayo, push pa unti-unti. Punta naman tayo sa cursor placement mo, pagta-targetin mo na ang kalaban. Ang nakasanayan natin ng cursor placement sa kalaban sa ibabaw mismo ng target, sa gitna, or sa katawan nila. Pero may share akong technique na mas bababa ang chances nyong madulas at mas ma-maximize nyo ang range ng ability nyo. Imbis na nakapatong yung cursor, gitutok niya sa cell sa katabi ng character ng tatargetin nyo, usually sa paa. Ito. Pag lumabas na yung pangalan, ibig sabihin, pwede nang tamaan ng spells nyo yun. Siyempre, ang technique na to ay mapapakinabangan mo lamang kung nasa max range sila ng ability mo o ng circle or square nyo. Pag nasa loob na sila, kahit saan nyo pa targetin, siyempre. So, kahit within the circle na siya, guys, kahit wala na siya sa max range, ugaliin nating dito na lang ang targeting natin sa kataping cell o sa may paanan para makasanayan natin ba.
maging disiplina na natin na ma-maximize lang natin ang range nang hindi tayo gumagalaw o nagpo-push para proper lagi ang positioning natin o ang stacking natin. Yun lang guys, sana may natutunan kayo. I-apply natin to sa laro natin and kita-kits sa battlefield. Bye-bye. Whisper my name, they whisper the spell. Ako si Dan Sama, legend na hindi natinag. Sa buhay GBG, di mo kaya pag tumigil.